Hi mga kapatid, mga kaibigan, mga masigasig na sumusubaybay sa napakaikling pagninilay na ito. Mapagpalang araw ng Biyernes sa inyong lahat. Nasa ika-29 na araw na tayo sa buwan ng Disyembre at palapit nang matapos ang buwan na ito at papasok na tayo sa bagong taon 2024. Parang kailan lang at hindi natin namalaya na napakabilis ng takbo ng ating panahon. Lalong-lalo na kung tayo ay maraming pinagkakabalahan araw-araw, hindi natin mapansin na matapos na ang isang araw. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagninilay at maraming salamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan na ating natanggap. Ang ating misyon ay ang pagpapahayag ng kabutihan ng Panginoon. Ang ating misyon ay maipadama ang kabutihang ito sa ating kapwa. Alam natin na tayo mismo ay punong-puno ng mga pagkukulang, ngunit dahil sa kabutihan ng Panginoon sa kanyang kagandahang loob, hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. Amen? Maraming salamat sa inyo ring pakikiisa, lalong-lalo na sa patuloy na pag-share ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kakilala. Pinapasasalamatan ko ng taos-puso ang inyong pakikiisa sa layunin na ito. Kinikilala ko ang inyong pakikibahagi. Kayo rin mismo ay naging misyonaryo sa pamamagitan ng pag-forward at pag-share ng maikling pagninilay na ito sa inyong mga kakilala. Maraming salamat. Ang aking dalangin palagi ay maging mabunga ang ating mga pagninilay araw-araw. Patuloy lang tayong magsikap. Patuloy lang tayong gumawa ng paraan na maisabuhay ng mabuti ang ating pang-araw-araw na pagtupad sa ating mga tungkulin. Mga kaibigan, mga kapatid, ang ating pagninilay sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 22 hanggang 25. Ano ba ang nilalaman ng ating ebanghelyo sa araw na ito? Napansin natin na isinalaysay dito yung panahon ng paglinis sa mga magulang ni Jesus, no? Alam niyo may mga paniniwala, may kultura, kabahagi ng pananampalatayang Hudyo ang pag-aalay ng mga biyaya ng anak sa templo, no? At ito naman si Simeon na isang banal at isang napakabuting tao ay nagkaroon ng pananaw na ito. Kaya nang makita niya ang bata at nahawakan niya, sabi niya, hayaan nyo nang maglisan o lumisan ang inyong lingkod. At nakita na ng aking mga mata ang isang tao na magdala ng kaligtasan. Ang iyong salita ay natupad na. Ibig sabihin na ang pangako ng Panginoon ay pinanindigan niya base rin sa pananaw ni Simeon. Kaya si Simeon ay nagkaroon ng pasasalamat at papuri sa Panginoon. Kaya siya mismo ay nagbigay din ng kanyang pananaw, lalong-lalo na sa mga magulang ng bata na si Jesus. Sa kay Maria, sabi niya, tutusukin ang iyong puso. No? Your heart will be pierced. No? Makita mo ang iyong anak na magdusa dahil sa kanyang pagmamahal sa sambayanan. Tapos sabi niya, ang anak na ito ay muling magbangon ng kredibilidad ng Israel. Ang anak na ito ang siyang magbigay ng kapayapaan at kaligtasan sa sangkatauhan. Mga kapatid, sa ating buhay, tayo rin mismo ay hinahamon na sa patuloy nating pagpapahayag ng ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Sana maging masigasig tayo at magkaroon ng kababang loob na maghintay. Ngunit sa likod ng paghihintay na ito, kailangan patuloy tayong magsikap, patuloy tayong magbigay ng ating panahon at oras sa pagtupad ng ating tungkulin. Dahil alam natin na kung ano yung binitawan na salita ng Panginoon ay talagang tutuparin niya dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Siguro para sa akin, ito rin yung pinakamagandang
pagkakataon na mapagnilayan din natin na tayo rin sa simpleng paraan ay maging masigasig at magkaroon ng panindigan sa pagtupad din sa ating mga binitawang salita, lalong-lalo na kung ito ay makapagdala ng kaligayahan, makapagdala ng pagbabago, at makapagdala ng kabutihan sa atin. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging masigasig, maging tapat sa aming tungkulin sa iyo, at magkaroon ng tunay na panindigan, lalong-lalo na sa pagpapahayag ng iyong kabutihan. Amen.